Breaking news po ito mga kababayan. Nako po, nakakagimbal na balita po ito. Pati si BBM, kinakabahan at nababahala. Meron po siyang malupit na pangitain na mangyayari sa November 30 na rally. Halaka mga kababayan. Ito ba ang dambuhalang nagising? Dambuhalang pinilit nilang gisingin? Halaka, mga kababayan. Ayon po sa ating mga balita lang, mga kababayan, merong higanteng ginising nila, mga kababayan. Nako po. Iba pa yung mga, mga kababayan, yung mga magrarally na mga, di ba nung September 21, may mga nanggulo na mga nakamaskara dahil people power, sinugod ang Malacanang, nagkaroon ng sagupaan, paluan, talagang rambulan at sapakan, at talagang meron pang nabaril yata o basta mga kababayan, talagang may mga nagbis ng buhay, nabugbog, nasaktan ng mga pulis. Talagang laban kung laban ito nung nakaraan po na gulo. So ngayon mga kababayan, si President Bongbong Marcos nababahala. Halaka mga kababayan, pati siya. Meron siyang pangitain na masama. Nababahala sa mga posibleng manggugulo sa November 30. Halaka, mga kababayan. Kasi nga, bali-balita talaga na talagang magkakaroon ng malakihang rally ng taong bayan. Nako po, balita pa mga kababayan, merong napakalaking rally na magaganap. Hindi ko lang sure mga kababayan pero ayon sa ating mga balita, ginising nila ang higante na natutulog, na pinilit nila, kinanti nila, mga kababayan. Dahil nga po nakikita ng taong bayan na tila dehado ang mga Pilipino dahil po sa mga sindikato na kurakot, very well organized na mga korap sa gobyerno. Wala pang nakikita na may mga suspect na pero walang nakukulong. So ngayon mga kababayan, si Marcoleta pa ginigipit. Si Gutesa didiscredit. Ginagawa nilang masama. Ginagawa nilang nagsisinungaling. So ngayon mga kababayan, nakikita ng tao ngayon na talagang dehado ang mga Pilipino. So ngayon mga kababayan, pati si BBM nababahala. Halaka mga kababayan, save the Philippines. Ano kayang mangyayari? Huwag naman sanang mahantong na naman sa kaguluhan ito. Ingatan po ng Panginoong Diyos ang bawat Pilipino. Huwag naman sanang mahantong sa madugo na naman itong labanan na ito para labanan ng korupsyon. Kasi mayroon talagang mga humahalo kasi mga kababayan nang gagawin na naman nila, ibibintang na naman kay Duterte. Puro sila Duterte, Duterte, Duterte. Nako mga kababayan. So ngayon po, talagang pati si Pangulong Bongbong Marcos kinakabahan dito sa mangyayari sa November 30. Sabi, President Bongbong Marcos nababahala sa mga posibleng manggugulo sa November 30. Grabe mga kababayan, nakakakilabot po ito. Kahit siguro ako yung Pangulo, kakabahan ako kasi experience nung September 21 nagkarayot So ngayon, eto na naman. Ang tindi ng stress ang Pangulo ngayon, mga kababayan. Kasi nga,
hanggang ngayon kasi umaasa ang mga Pilipino na merong maparusahan sa mga nagnakaw, pero wala, mga kababayan, suntok sa buwan. Tapos yung batas pa, nabebending dalo pa. Sabi ni Erwin Tulfo, yes sir, sabi ni ni sino ito? Ni kasama niya yung magtropa. Yung sometimes you have to bend the law. Sabi niya, di ba? Paring Rimulya? Yes sir. Yes sir daw. So ngayon mga kababayan, galit na galit talaga mga Pilipino dahil dito. Tapos si Gutesa, kinasuhan pa, pinasugpina pa, ginawa pang masama. Diyos ko Lord. Kung sino pa ang nagsumbong sa magnanakaw ng 3 kalabaw, 5 kalabaw, hanggang 1 milyong kalabaw, bilyong kalabaw, yun pa ang kinasuhan at gustong ipakulong at patahimikin. Isinama pa si Marcoleta, Diyos ko Lord. Pilit nilang ginigiba. Pero sabi ng katwiran at batas, hanggat may batas o may iral, hindi nyo kayang gibain si Marcoleta dahil si Marcoleta lamang ang the most credible senators or senator na nagtatanggol sa bayan at kapayapaan at katwiran. Kaya lumutang si Gutesa, hinanap si Marcoleta dahil nagtitiwala si Gutesa na si Marcoleta is the one. Is the one that cannot buy money. So ngayon, ang ginagawa ng mga kalaban, mga kababayan, sinira si Marcoleta ngayon. Sinibak sino? Si Gutesa papasamain. Kasi nga, November 14 is the resume of the investigation of flood control issue. So ngayon, mga kababayan, eto na yung rally na dambuhala na magaganap sa buong Pilipinas, sa buong mundo, nagigimbal sa Pilipinas at sa buong sanlibutang ito. Ito na ba yung higante na dambuhala na pilit nilang kinanti, pilit nilang ginising? So eto na mga kababayan, eto na ang pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos. Siya na mismo nagsabi, nababahala ako, sabi niya, sa posibleng manggugulo sa November 30. Alaka, eto na ang pasabog po. Grabe si Bongbong Marcos. Kinakabahan na mga kababayan. Ibinabalita lang po natin, ito na po. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. What demonstrator goes to a demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people? Those are the people that we are worried about. And those are the people that we are watching out for. We have a good idea who they are. And I hope that they don't, tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Nasasaktan pa yung mga kasama ninyo kuminsan. Yung mga pulis, wala namang kinalaman yung pulis. They're just there to control the crowd. They're not there to hurt anyone. So that's the only thing I worry about. That's the only thing I worry about. Because we know the reasons for this. The reasons is the outrage for what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation and shameless in, I don't know what you want to call it, in dishonesty and abuse. So, of course they will, you know, of course that will be a cause for outrage.
You know, those funds are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better, and that all disappeared because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan-saan. It's, you know, of course they'll be angry. So yan mga kababayan, si BBM po kasi mga kababayan, stress na rin po ito sa mga nangyayari. Yun nga lang po kasi mga kababayan, sabi po nung iba, sabi ng iba ha, nagkokomento na si BBM daw ay hindi niya kaya yung mga pinsan niya. Hindi niya kaya yung mga kaibigan niya. Kaya si BBM nawawalan tuloy ng kapangyarihan. Hindi niya kayang kalabanin yung mga kamag-anak niya. Yan yung sinasabi nila mga kababayan Mabait naman si BBM Yun nga lang, sa sobrang kabaitan mga kababayan, lahat na po ng mga sa gobyerno ngayon na mga kababayan, yan po ang sinasabi, ramdam naman natin na grabe. Naging mafia. Mafia ba ito? Mafia ng gobyerno dito sa pagnanakaw. Grabe mga kababayan. Itong iskandalo na ito ay isa lang ito, mga kababayan, na nabunyag. Nagsimula po kay Diskaya yung pagtakbo nila bilang mayor sa Pasig na sa kaisa-isang word na kanilang pinagsisihan yung pagbanggit na saan ba kayo umasenso? Nung sumali kami ng ng DPWH, doon kami yumaman. Doon kami naging bilyonaryo. Grabe! Mula nun, sumabog po itong issue na ito. Na hanggang sa sinugod sila sa kanilang bahay na mansyon na merong 80 mamahaling mga sasakyan na Bentley, sports car, kung ano-ano pang mga sasakyan na 46 million, 30 million, pinakamura 5 million. So ngayon mga kababayan, mula nung nabulgar na nga, pinatawag sila sa Senado para, sabi ni Marcoleta, para mapadali ito, mabigyan kayo ng WPP, yung Witness Protection Program ng government. Ilahad nyo lang yung mga nalalaman nyo, ibulgar nyo yung mga mastermind. Ang ginawa naman ng mga Gutesa, mag-asawa, ginawa naman. Yun nga lang, hinarang po nila mga kababayan. Dahil nga po may 17 na congressman na contractors, 67 na contractors, ayon po sa mga pasabog ni Ping Lacson. O nang nangyari, puro pasabog. Hindi naman pinapatawag sa Senado. Itong mga binulgar ni Spouses Diskaya, yung dalawang mastermind at yung mga kasamang congressman, hindi pinapatawag. So doon umikot yung kwento. And the rest is history. Mula nung hinaharang-harang na ni Tito Soto, Ping Lacson, Remulla, pumasok ngayon si mga kababayan, si Sergeant Marin Gutesa. Tinawag si Marcoleta ngayon. Gustong maging witness. Binulgar ngayon yung mga talagang solid na mga buhaya dito nang nagdako ng kalabaw. Ginawa nila mga kababayan. Hinarang nila. Kinasuhan si Gutesa. Ayun, nagtago ngayon, tapos sinisiraan pa ngayon. Kasi nga, may panganib sa kanyang buhay. So, sinasabi nila, peke yung affidavit. Tapos, nag-post naman si Ping Lacson na peke yung affidavit, ipapasugpi na, ayon sa recommendation ng Manila Regional Trial Court. Yung judge daw yun. Yun daw yung sinabi na, okay, sugpina na yan. Peke, napatunayan, dumaan yan sa mga dalubhasa, magagaling. Ang sabi naman ni Marcoleta, takot
sila takot na takot na takot na takot na takot sila kay Sergeant Marin Gutesa dahil the most credible ito, mga kababayan, hindi siya nagsisinungaling. So, ginagawan pa nila kung anong mga paninira na nag-post ng pinilit lang ako ni Marcoleta, ni Defensor para siraan ko si Tambaluslos. Sabi naman ng tagapagsalita ng sino yun? Yung anak ni Abante. Okay lang daw tawaging Tambaluslos kaysa magnanakaw. Wow! Bilib na bilib. Mga kababayan. So ngayon, eto na po. Yung mga pasabog po na matindi. Na meron talagang dambuhala na yayanig sa Pilipinas. Dadagundong ang balitang ito sa buong mundo mula sa ilalim ng lupa hanggang in the surface ng kalupaan. Mababalita ito hanggang sa dulo ng Tawi-Tawi hanggang sa Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang doon sa West Philippine Sea, hanggang Antarctica, Alaska, Czechoslovakia ang balitang ito. Kaya nga sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kinakabahan ako. Nababahala sa posibleng manggulo sa November 30. Pero mga kababayan, yung mga manggugulo, yung mga nakaitim na mga nakamaskara. Sila yung mga maghahasik ng gulo. Pero, yung sinasabi kong dambuhala na balita, abangan nyo po ito mga kababayan. Ito po ang balibalita ko ha. Hindi ko pa ito kumpirmado pero merong balita na malaki, na parang dambuhala, na pag binangga mo, magigiba ang sinong babangga dito. Ganong katindi. Walang makakapigil sa taong bayan. Ito ang tunay na taong bayan. Walang makakapigil kahit sino. Kahit sinong pinakamalakas, makapangyarihan na tao. Pag ito gumalaw, hindi mapipigil kahit sino. Nako po mga kababayan, ito na ba yung higante na sinasabi nila na matagal nang natulog? Nung nakaraan nagising milyon-milyon ang nagpunta, buong Pilipinas. Mapuno ng mga tao ng totoong mga anak ng Diyos. Ngayon, balita na naman, dadagundong na naman sa buong mundo. Mauukit sa kasaysayan ang mangyayaring ito. Itong mga susunod na araw. Nakakagimbal ito mga kababayan, kaya abang-abangan po natin. Hindi pa natin kumpirmado ayon sa ating mga nakalap na mga balita. Merong higanteng dambuhala na ginising nila, na dadagundong at magpapakaba sa mga magnanakaw. Kaya ngayon nanginginig sila mga kababayan. So ngayon mag-comment po kayo. Ano bang sinasabi ng mga tao? Heto po. Pauwiin mo si Saldico at ipa-interpol mo kung tunay kang may malasakit sa bayan, sabi ni Nelson. Certify mo as urgent yung bill filed by De Lima and Toby Chanco strengthening ICI. Ayoko na lang mag-talk. Kasuhan i-free sa mga asset, i-cancel mga passport, i-detain lahat ng involved sa Confi funds, Ghost Project, Ghost Beneficiaries, Ghost Employees, Ghost Super Health Centers, etc. Bago mag-Bonifacio Day dahil siguradong nagplano na yung mga gustong mang-agaw ng gobyerno na puro mga magnanakaw din ang ipapaupo. The people must be vigilant, don't support any peace disturbance. Maganda yun, Mr. President. Kung kasuhan mo si Romualdez at Saldico, pauwiin mo. Ayun. Yun lang gusto ng taong bayan Makasuhan yung mga totoong magnanakaw. Kaya tingnan nyo si Marcoleta mga kababayan. Pilit nilang dinidiscredit. Pilit nilang ginigiba.
Pero hindi nila kayang gibain at siraan si Marcoleta. Lalong-lalo si Gutesa, lumulutang lang at lumalabas lang talaga na credible na credible itong si Sergeant Gutesa, kaya nila sinisira. Kaya si Lacson ginagawa lahat para siraan si Marcoleta at Gutesa, pati si Mike Defensor Santiago. Kaya ang nagiging dahilan nila, sinisilip yung pirma ng abogado. Ikita nyo naman mga kababayan. Pero yung mga kasama niya, yung kasama ni Gutesa, hindi mo lang pinapatawag. Yung mga dalawang binanggit na nagnakaw ng kalabaw, hindi naman pinapatawag ni Lacson. Pero ang ginigiba niya si Gutesa. Saan kayo nakakita ng ganyan mga kababayan? Mag-comment nga po kayo. Anong masasabi nyo kay Ping Lacson? Anong masasabi nyo sa dambuhalang darating, nagigimbal at lilindol sa Pilipinas? Ang balitang ito, walang makakapigil dito mga kababayan. Meron talagang dambuhalang nagising. Ito ay bali-balita ko lang ha. Hulaan nyo kung ano ito. Di ba may magrarally na mga makakaliwa, yung mga galit na sa korupsyon, sa magnanakaw. Merong pinakasolido, pinaka-well-organized na ito'y parang higante na ang babangga, giba-giba talaga mga kababayan. Kasi ito talagang pinaghahandaan po ito Parang higante pag kumilos ito. So hulaan nyo mga kababayan ito. Abang-abangan nyo po ito mga kababayan kasi this coming days, talagang maririnig po natin kung kailan, saan yung venue. Naku po, masaya ito kasi maraming tao ito, million ito. Kaya yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.